kawatan, 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 kawatan. Marcos, Marcos magnanakaw, Marcos, Marcos magnanakaw, Marcos, Marcos magdurobo, durobo si Marcos. Hindi tumitigil ang mga kawatan na palitan na naman muli ang mga senador na nagwagi na bilang 13 na mayoriya sa Senado. Isa-isa nilang sinasampahan ng kaso, kasabwat ang ombudsman, kasabwat ang NBI, kasabwat ang PNP. Pero ako, kayo dyan na mga inosente na mga miyembro ng kapulisan, wala po kaming hinanakit sa inyo. Dahil alam namin sa puso at diwa nyo, naniniwala kayo na ang inyong amo na si Bangag, alam nyo na siya ang mastermind ng pagnanakaw. Sabi ni Saldico, 1 bilyon, 100 bilyon ang in-insert ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico, doon sa 2024 at 2025 budget. Maraming salamat kay Eric Celis. Mga kababayan, andito po kami ngayon upang bigyan natin halaga ang demokrasya. Nagkaroon na po ng pagbabago ang Senado. Nahalal ang 13 na mga senador sa fair and square election. Pero hindi tumitigil ang mga kawatan na palitan na naman muli ang mga senador na nagwagi na bilang 13 na mayoriya sa Senado. Isa-isa nilang sinasampahan ng kaso, kasabwat ang ombudsman, kasabwat ang NBI, kasabwat ang PNP. Pero ako, kayo dyan na mga inosente na mga miyembro ng kapulisan, wala po kaming hinanakit sa inyo. Dahil alam namin sa puso at diwa nyo, naniniwala kayo na ang inyong amo na si Bangag, alam nyo na siya ang mastermind ng pagnanakaw. Sabi ni Saldico, 1 bilyon, 100 bilyon ang in-insert ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico, doon sa 2024 at 2025 budget. Malaking halaga yung 100 billion para sa katulad ng panahon ni President Duterte na tinaasan ang mga sweldo ng armed forces at mga kapulisan. Pero kayo ba, binigyan lamang kayo ng 350 allowance. Hindi kayo nabibigyan ng salary nyo. Maski ulan at init, ginagamit kayo para isuppress, iharas ang mga taong bayan, mga kababayan. Pero kami nagpapasensyahan lang dahil na tingin ko nasa undeclared martial law na tayo ngayon. Kaya mga kababayan, nagtipon-tipon tayo kasi may mga peke na nagsisigaw na Marcos resign daw. Pero Duterte resign din. Pero sa katotohanan, si Marcos ang nagbabayad sa kanila para pumunta sila rito at magsagawa ng protesta. So yun po mga kababayan, nandito tayo para bigyan natin ang halaga ng demokrasya na dapat protektahan natin ang 13 dahil sila na ngayon ang mayoriya at ang kanilang tinutumbok sa pagtayo ng bagong Blue Ribbon Committee ay mananagot si Marcos, si Romualdez, yung sila Bersamin na sila ang nagtago ng trilyon-trilyon na pera
ng ating mga kababayan, ng mga taxpayers. So, andito po, dinidepensahan natin ang anti-corruption movement ng mga naninindigan para sa patungo ng reforma sa ating bansa. Kaya kayo po, alam ko, sooner or later, ilalabas nyo na kung nasa puso ninyo at diwa. Alam ko, nagtitimpi, alam ko may mga puot kayo sa sarili nyo dahil alam nyo na ang mga issue sa pagnanakaw ng mga buhaya sa Kongreso, mga kababayan. So, hindi ko na po sabihin pa ang marami na ninyong alam. Hinihikayat ko kayo, magkaisa tayo para bigyan natin ng depensa ang 13 na senador na magsagawa ng investigasyon para mapatawag si Romualdez, mapatawag si Bersamin, si Adrian Bersamin, si Jojo Cadiz, yung 18 Marines, si Secretary Pangandaman na yung nag-release ng unprogrammed funds na nanggaling sa PhilHealth, 60 billion na para sana sa inyo. Pagpunta nyo sa ospital, free lahat. Pero kinaugaw ni Recto, kinaugaw ni Marcos ang 60 billion na pera ng PhilHealth, mga kababayan. At nilustay lamang sa flood control na Ghost Project. Yun po ang nangyayari sa ating bansa. So, andito po tayo. Huwag tayong umalis hanggang maprotektahan natin ang ating mga senador. Ayun, si Jinggoy Estrada unang biktima. Susunod nila si Marcoleta, susunod. Gusto nilang malagas lahat para hindi madiskubre. Hindi madiskubre ang pagnanakaw ng mga alipores ni Marcos na trilyon-trilyon po ang salapi na pinagbibili nila ng mga helicopter, mga aeroplano, mga bahay sa PhilSmart. Ito po ang mga magnanakaw. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Magkaisa po tayo at ating paninindigan ang ating bilang mga Pilipino, bilang mga miyembro ng mga Pilipino na naghihirap na yon. Napakataas na ang dollar exchange, nakapataas na ang inflation, ang tataas ng presyo ng mga bigas, mga iba pang mga nabibili sa palengke. Pero walang ginawa si Marcos. Nagbiyahe na naman, lumustay na naman ang pera sa Japan. Pero anong napapala niya? Anong sigaw ng mga Pilipino doon? Kawatan, 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 kawatan. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magdurobo. Durobo si Marcos. Yun po ang sigaw ng mga Pilipino din. Yun ang sigaw ng mga Pilipino. In English, in Tagalog, and in Japanese. Yan po, mga kababayan. Mabuhay ang mga PNP na nagsakripisyo dyan. Siguro, malayo na ang pasensya nyo. Pero konting panahon na lamang. Magbabago na. Okay. Salamat! Maraming salamat kay dating congressman at dating political advisor ni former President Rodrigo Duterte at tagapangulo ng grupong Katipunan ng Mamamayan para sa Bayan o Kampilan, Vince